Magandang araw, mga minamahal naming tagapakinig. Kumusta ang inyong mga puso ngayon? Handa na ba kayong pumasok sa isang tahanang puno ng yaman, pero salat sa katotohanan? Samahan niyo ako sa isang bagong kwento na tiyak nagigising sa inyong mga damdamin at magpapaisip sa inyo kung gaano niyo kakilala ang mga taong nasa loob ng inyong bahay. Sabi nila, ang pinakamapanganib na ahas ay hindi yung nasa gubat na handang tumuklaw. Ang pinakamapanganib ay iyong nakapulupot na sa leeg mo, na akala mo ay yakap lang ng pagmamahal. Paano kung ang kamay na nag-aalaga sa'yo ay siya ring kamay na dahan-dahang pumapatay sa'yo? Halina't buksan natin ang unang kabanata ng ating kwento. Basag na piraso ng porselana ang sumalubong kay Hiraya sa unang hakbang pa lang niya sa loob ng mansyon. Kalansing ng nabasag na tasa, kasunod ang isang matinis na sigaw na tila nanggagaling sa ilalim ng lupa. Hindi ito sigaw ng galit, kundi sigaw ng takot. Isang takot na matagal nang kinikimkim. Napahawak si Hiraya sa strap ng kanyang lumang backpack. Ang mabigat na hangin ng sanagdaya ay tila lalo pang bumigat sa loob ng Bato Mansyon. Ang sabi ng ahensya, simpleng trabaho lang ito, mag-alaga ng isang matandang may sakit. Pero sa unang araw pa lang, ramdam na ni Hiraya na may mali. Mula sa hagdanan, nakita niyang bumaba ang isang babaeng ubod ng ganda. Si Ma'am Zia, ang asawa ng kaisa-isang anak ng pamilya Agusan. Nakasuot ito ng puting bestida, maamo ang mukha, at may ngiting kayang tunawin ng kahit sinong makakita. Para siyang anghel na bumaba sa lupa. Pero nang magtama ang kanilang mga mata, nakaramdam ng kilabot si Hiraya. Saglit lang yun, pero nakita niya ang lamig sa mga mata ni Zia bago ito muling ngumiti ng matamis. Ikaw ba ang bagong yaya? Malamig na tanong ni Zia habang pinupulot ang mga basag na piraso ng tasa sa paanan ng hagdan. Pasensya ka na. Medyo magulo ang bahay ngayon. Si Mama Solaya kasi, sinusumpong na naman ang kanyang imahinasyon. Tumangulang si Hiraya. Opo ma'am, ako po si Hiraya. Yaya Aya na lang po. Mabuti naman at dumating ka agad Aya. Tumayo si Zia at inabot ang bag ni Hiraya. Kailangan ko ng tulong. Ang asawa ko, si Baron, ay nasa abroad pa at ako lang ang nag-aasikaso kay Mama. Masyado siyang mahirap alagaan minsan. Pero mahal na mahal ko ang biyenan ko, kaya tinitiis ko na lang. Napahanga si Hiraya. Bihira ang manugang na ganito kabait at kasing ganda. Sa isip niya, napakaswerte ng pamilyang ito, pero hindi nagtagal ang paghanga niya. Nang hapong iyon, dinala ni Hiraya ang merienda sa kwarto ni Doña Solaya. Ang matanda ay nakaupo sa kanyang wheelchair, nakatitig sa bintana kung saan makikita ang hardin na puno ng tuyot na mga halaman. Ang dating makapangyarihang matriarka ng pamilya Agusan ay tila isang lantang gulay na lang ngayon. Payat, maputla, at nanginginig ang mga kamay. Doña Solaya? Tawag ni Hiraya ng mahina. Dahan-dahang lumingon ang matanda. Nanlaki ang mga mata nito nang makita siya. Sino ka? Pinadala ka ba niya? Huwag! Huwag mo akong saktan. Nagulat si Hiraya sa reaksyon ng matanda. Hindi po, Donya. Ako po si Aya, ang bago niyong tagapag-alaga. Dinalhan ko lang po kayo ng sopas. Bago pa makasagot ang matanda, bumukas ang pinto. Pumasok si Zia na may dalang isang baso ng gatas. Agad na nagbago ang anyo ni Doña Solaya. Kung kanina ay takot ito, ngayon ay para itong nakakita ng multo. Nanginig ang buong katawan nito at pilit na isinisiksik ang sarili sa sandalan ng wheelchair. Mama, oras na ng gamot, malamig na sabi ni Zia. Lumapit ito at lumuhod sa harap ng biyenan. Kailangan niyong inumin ito para lumakas kayo, para matuwa si Baron pag-uwi niya. Ayoko. Ayoko niyan. Garalgal ang boses ni Doña Solaya. Mapait, masakit sa ulo. Mama naman. Tumigas ng bahagya ang boses ni Zia, pero nakangiti pa rin.
Tumingin siya kay Hiraya. Aya, pakiabot nga sa akin ng tissue. Masyadong makalat kumain si mama ngayon. Habang tumatalikod si Hiraya para kumuha ng tissue, narinig niya ang pigil na ungol ng matanda. Paglingon niya, nakita niyang hawak ni Zia ang panga ni Doña Solaya. Pilit na ibinubuhos ang gatas sa bibig nito. Ang mga daliri ni Zia ay madiin na nakabaon sa pisngi ng matanda, habang ang mga mata nito ay nanlilisik, kabaligtaran ng maamo niyang boses. Ubusin mo to, matandang hukluban, bulong ni Zia na halos hindi marinig, pero sapat para tumayo ang balahibo ni Hiraya. Nang makita ni Zia na nakatingin si Hiraya, agad itong bumitaw at pinunasan ang bibig ng biyenan gamit ang panyo. Ayan, ubos na. Ang galing naman ni Mama. Humarap si Zia kay Hiraya. Ang mukha ay balik sa pagiging anghel. Salamat, Aya. Pwede ka nang magpahinga. Ako na ang magpapatulog kay Mama. Lumabas si Hiraya ng kwarto na nanginginig ang tuhod. Alam niya ang nakita niya. Hindi iyon pag-aaruga. Iyon ay pananakot. Kinagabihan, hindi makatulog si Hiraya. Ang kwarto ng mga katulong ay nasa ibaba lang ng kwarto ni Doña Solaya. 12:00 na ng gabi, pero rinig na rinig niya ang kaluskos mula sa itaas. May mga yabag, mabibigat na yabag, at may tunog ng parang may hinihila. Dahil sa kaba, nagpasya siyang umakyat para silipin kung may kailangan ng matanda. Tahimik ang pasilyo. Ang tanging liwanag ay galing sa buwan na tumatagos sa malalaking bintana ng mansyon. Nakita niyang nakabukas ng bahagya ang pinto ni Doña Solaya. Sumilip si Hiraya. Wala si Zia. Tulog na ang matanda, pero hindi ito mapayapa. Panay ang ungol nito at pawis na pawis, parang binabangungot. Pumasok si Hiraya para ayusin ang kumot. Naawa siya sa kalagayan ng Donya. Habang inaayos niya ang gusot na bedsheet, may nasagi ang kanyang kamay sa ilalim ng kama. Isang maliit na bagay na matigas. Yumuko si Hiraya at kinapa ito. Nang mailabas niya ito sa liwanag ng buwan, kumunot ang kanyang noo. Isang kapsula. Kulay asul na kapsula. Naalala niya ang bilin ng doktor kanina noong tiningnan niya ang reseta sa mesa. Lahat ng maintenance medicine ni Doña Solaya ay kulay puting tableta. Walang nakalista na kulay asul. Kinabahan si Hiraya. Kung hindi ito gamot ng Donya, ano ito? At bakit nakatago sa ilalim ng kama, sa lugar na hindi agad mawawalis? Biglang bumukas ang pinto. Napatigil si Hiraya. Mabilis niyang ibinulsa ang kapsula at humarap sa pintuan. Nakita niya si Zia, nakatayo sa may hamba ng pinto, suot ang kanyang silk na pantulog. Ang mukha nito ay nasa anino, kaya hindi makita ni Hiraya ang ekspresyon nito. Pero ang boses ni Zia ay malamig. Mas malamig pa sa hangin sa labas. Anong ginagawa mo dito, Aya? Tanong ni Zia. Akala ko ba, sinabi ko sa'yong matulog ka na? Pagod. Iyan ang tanging nararamdaman ni Baron Lawin habang hinihintay na bumukas ang malaking gate ng Batu Mansion. Kagagaling lang niya sa isang mahabang business trip sa Singapore para ayusin ang mga investment ng pamilya Agusan. Pero kahit gaano kalaki ang perang kinikita niya, ang isip niya ay laging bumabalik sa kanyang asawa, ang babaeng tanging dahilan kung bakit niya pinagsisikapan ang lahat. Pagpasok ng kanyang sasakyan sa driveway, agad siyang sinalubong ni Zia kahit madilim na. Parang nagniningning pa rin ang kanyang asawa. Pero napansin ni Baron ang tila bahid ng lungkot sa mukha nito. Agad siyang bumaba at sinalubong ito ng isang mahigpit na yakap. Zia, mahal ko. Nandito na ako, bulong ni Baron habang hinahaplos ang buhok ng asawa. Imbes na sagutin siya ng matamis na ngiti, isang mahinang hikbi ang narinig ni Baron. Baron, mabuti at nakauwi ka na. Hindi ko na alam ang gagawin ko. Kumunot ang noo ni Baron, unti-unting namuo ang kaba sa kanyang dibdib. Bakit takit? Ano ang nangyari? Si Mama ba? Tumango si Zia habang nagpupunas ng luha. Lalong lumalala ang kalagayan niya, Baron. Kanina lang,
Nagwala na naman siya. Pinagbintangan niya akong pinapatay ko raw siya. Sinigawan niya ako sa harap ng bagong katulong. Sobrang sakit, Baron. Ginagawa ko naman ang lahat para sa kanya. Huminga ng malalim si Baron. Nakaramdam siya ng matinding awa para sa asawa. Alam niyang hindi madaling mag-alaga ng matandang may sakit, lalo na't tila nawawala na sa kaisipan ang kanyang ina. Nasaan siya? Pupuntahan ko. Nasa kwarto niya, Baron. Pinatulog ko na muna gamit ang vitamins na binigay ni Dr. Silas. Pero bago siya nakatulog, kung ano-ano na namang masasamang salita ang sinabi niya sa akin. Sumandal si Zia sa balikat ni Baron. Tila isang nanghihinang ibon. Agad na umakyat si Baron sa kwarto ng kanyang ina. Pagbukas niya ng pinto, nakita niya si Hiraya, ang bagong yaya na tila nag-aayos ng gamit. "Sino ka?" Striktong tanong ni Baron. Nagulat si Hiraya at agad na yumukod. "Ako po si Aya, sir, ang bagong tagapag-alaga ni Doña Solaya." "Mabuti, siguraduhin mong hindi ka magbibigay ng problema dito. Masyado nang maraming dinadalang stress ang asawa ko," sabi ni Baron bago lumapit sa kama ng ina. Tinitigan niya ang kanyang ina. Doña Solaya looked frail, almost skeletal. Biglang kumilos ang matanda. Nagmulat ito ng mga mata. Pero ang tingin nito ay ligaw, puno ng takot. "Baron? Baron, anak?" Nauutal na tawag ng matanda. "Opo, ma. Nandito na ako." Biglang hinawakan ni Solaya ang braso ni Baron ng napakahigpit. "Anak, ilayo mo ako dito." "Si Zia." "Ang gatas." May nilalagay siya sa gatas. Agad na napabitaw si Baron. Ang puso niya ay napuno ng inis imbes na awa. Ito na naman ang mga kwento ng kanyang ina. Paulit-ulit. "Mama, itigil niyo na yan. Si Zia ang nag-aalaga sa inyo habang wala ako. Siya lang ang nagtitiyaga sa inyo rito sa bahay. Tapos ganyan pa ang sasabihin niyo tungkol sa kanya." "Hindi, Baron. Maniwala ka. Yung gamot." Umiiyak na ang matanda. "Tama na, ma. Natutulog na siguro ang utak niyo, kaya kung ano-ano ang naiisip niyo. Dr. Silas is a trusted family friend. Si Zia naman ay asawa ko. Bakit nila gagawin yun sa inyo?" Tumayo si Baron. Hindi na kayang pakinggan ang mga paratang ng ina. Tumingin siya kay Hiraya na nakatayo lang sa gilid. "Yaya, bantayan mo si Mama at huwag kang makikinig sa anumang sasabihin niya. Masyado na siyang ulyanin para seryosohin." Napansin ni Baron na tila may gustong sabihin si Hiraya. Nakabukas ang bibig nito at nakahawak sa kanyang bulsa. Pero nang makita ang galit sa mga mata ni Baron, yumuko na lang ito. "Opo, Sir Baron." Bumalik si Baron sa kanilang kwarto. Nakita niya si Zia na nag-aayos ng mga papeles sa ibabaw ng mesa. Mukhang pagod na pagod ito, pero pinipilit pa ring magtrabaho. "Zia, pasensya ka na sa sinabi ni Mama kanina," sabi ni Baron habang nilalapitan ng asawa. "Ayos lang, Baron. Sanay na ako. Pero natatakot lang ako para sa ari-arian niyo. Paano kung sa susunod niyang sumpong may pirmahan siyang kung anong dokumento na hindi natin alam? O baka may ibang makalamang sa kanya?" Malamig na sabi ni Zia. Inabot ni Zia ang isang folder kay Baron. "Kailangan nating protektahan ang legasya ng pamilya Agusan, mahal ko. Sinabi ni Dr. Silas na habang lumalala ang demensya ni Mama, mas mabuting ilipat na ang power of attorney sa pangalan ko. Para ako na ang magpapatakbo ng lahat at hindi na siya ma-stress sa mga pirmahan." Tumingin si Baron sa mga papeles. Nakita niya ang pangalan ni Zia bilang tagapamahala ng lahat ng lupain at bank accounts ng pamilya. Isang malaking responsibilidad. Pero sa tingin ni Baron, ito lang ang paraan para mapangalagaan ang lahat. "Salamat, Zia. Salamat sa sakripisyo mo para sa pamilyang ito," sabi ni Baron bago kumuha ng ballpen. Sa labas ng pinto, hindi alam ni Baron na nakatayo si Hiraya, nakikinig sa bawat salitang binitawan nila. Nakaamba na ang kamay ni Baron para pirmahan ang dokumento. Ngunit bago pa sumayad ang dulo ng ballpen sa papel, isang malakas na kalabog ang narinig nila
Mula sa kwarto ni Doña Solaya, kasunod ang isang mahabang tili na tila galing sa isang taong huling naghihingalo. Tumakbo ang lahat patungo sa kwarto ni Doña Solaya. Nang buksan ni Baron ang pinto, bumagsak ang kanyang balikat sa nakita. Si Doña Solaya ay nakahiga sa sahig, nanginginig ang buong katawan, habang ang isang baso ng tubig ay basag sa kanyang tabi. "Mama!" Sigaw ni Baron habang mabilis na binubuhat ng ina pabalik sa kama. Si Zia naman ay agad na lumuhod at nagkunwaring nag-aalala. Ang kanyang mga kamay ay nanginginig din. "Sinasabi ko na nga ba? Hindi dapat siya iniwan mag-isa. Aya, bakit mo siya hinayaang makabangon?" Napatigil si Hiraya. "Kagagaling ko lang sa pinto nila, Ma'am Zia. Paanong ako ang sisisihin?" Pero bago pa siya makasagot, nakita niya ang isang mabilis na sulyap ni Zia sa kanya. Isang tingin na puno ng babala. "Pasensya na po, sir." "Ma'am." Tanging naisagot ni Hiraya habang nakayuko. Sa loob ng kanyang bulsa, ang asul na kapsula ay tila nagbabaga. Nagpapaalala sa kanya na may masamang nangyayari sa bahay na ito. Makalipas ang ilang minuto, dumating ang doktor ng pamilya, si Dr. Silas Banwa. Matangkad ito, pormal lang suot, at laging may bitbit na itim na bag. Pero may kakaiba sa kanya. Hindi siya tumitingin ng diretso sa mata ni Hiraya, at tila may sarili silang lengguwahe ni Zia gamit lamang ang kanilang mga mata. "Masyadong mataas ang pressure ni Doña Solaya," sabi ni Dr. Silas pagkatapos suriin ang matanda. "Kailangan niyang ituloy ang mga gamot na ibinigay ko. Zia, siguraduhin mong hindi siya nakakalaktaw ng dosage." "Siyempre, Silas, alam mo namang kapakanan ni Mama ang inuuna ko," sagot ni Zia na may kasamang malungkot na boses. Pinanood ni Hiraya si Dr. Silas habang naglalabas ito ng mga bagong gamot mula sa kanyang bag. Nang mapalingon ang doktor sa kanya, agad na umiwas si Hiraya. Nagkunwari siyang naglilinis ng mga basag na bubog sa sahig. Pero ang totoo, ang kanyang pandinig ay nakatuon sa dalawa. Pagkatapos ng eksena sa kwarto, lumabas sina Zia at Dr. Silas para mag-usap sa veranda. Si Baron naman ay nanatili sa tabi ng kanyang ina. Hawak ang kamay nito habang humihingi ng tawad sa kanyang pagkukulang. Dahil sa matinding kuryosidad at pangamba, dahan-dahang sumunod si Hiraya. Nagtago siya sa likod ng malalaking kurtina sa may pintuan ng veranda. Ang dilim ng gabi ang nagsilbi niyang proteksyon. Masyado nang matanong ang bagong yaya. Narinig ni Hiraya ang boses ni Zia. Wala na ang tamis nito. Ang boses niya ngayon ay parang kalawang na kumakain sa bakal. "Huwag kang mag-alala, Zia," sagot ni Dr. Silas. Narinig ni Hiraya ang tunog ng lighter. "Isang maling galaw lang niya. Madali nating mapapaalis ang babaeng yan. Ang mahalaga, makuha mo na ang pirma ni Baron sa power of attorney." "Muntik na kanina," asar na sabi ni Zia. "Kung hindi lang nag-ingay ang matandang yan, nasa kamay ko na ang lahat." "Silas, pagod na akong magpanggap na mabait na manugang. Gusto ko nang tapusin to." Narinig ni Hiraya ang isang mahinang tawa mula kay Dr. Silas at pagkatapos ay isang tunog ng pagdampi ng balat, parang isang haplos. "Konting tiis na lang, mahal ko. Kapag nakuha na natin ang yaman ng mga agusan, wala nang makakapigil sa atin. Tayong dalawa ang magsasaya sa huli." Nanigas si Hiraya sa kanyang kinatatayuan. Mahal ko, magkasabwat sila. Hindi lang pera ang habol nila, kundi may relasyon din ang dalawa sa likod ni Baron. Ang gatas na ibinibigay ni Zia, ang mga gamot ni Dr. Silas, lahat ng iyon ay bahagi ng isang madilim na plano para ubusin ang buhay ni Doña Solaya. Sa sobrang gulat, bahagyang naatras si Hiraya at nasagi ang isang paso ng halaman. Kaluskos. Agad na tumahimik sa veranda. "Sino yan?" Ang matalas na boses ni Zia ay bumasag sa katahimikan. Mabilis na tumakbo si Hiraya pabalik sa kusina. Pilit na pinapakalma ang kanyang nagwawalang puso. Kumuha siya ng baso at nagkunwaring umiinom ng tubig nang pumasok si Zia sa loob.
Dahan-dahang lumapit si Zia sa kanya. Ang mga yabag nito ay parang tunog ng hatol ng kamatayan. Huminto si Zia sa likuran ni Hiraya. Sapat na malapit para maramdaman ni Hiraya ang amoy ng pabango nito. Isang amoy na dati ay mabango, pero ngayon ay tila amoy ng lason para sa kanya. Aya, tawag ni Zia sa isang mahinang bulong. Lumingon si Hiraya. Pilit na itinatago ang panginginig ng kanyang mga kamay. Po, ma'am? Hinawakan ni Zia ang balikat ni Hiraya at dahan-dahang hinaplos ang kanyang buhok. Masyado kang masipag, Aya. Kahit gabi na, gising ka pa rin. Minsan, ang mga taong sobrang gising ay nakakakita ng mga bagay na hindi naman nila dapat makita. Tinitigan ni Zia si Hiraya ng diretso sa mga mata. Sana, alam mo kung kailan dapat ipikit ang iyong mga mata, Aya. Dahil dito sa mansyong ito, ang mga nakakakita ng sobra ay madalas na nawawalan ng paningin habang buhay. Hindi nakatulog si Hiraya ng gabing iyon. Ang bawat tibok ng orasan sa dingding ay tila isang babala. Sa loob ng kanyang palad, mahigpit niyang hinahawakan ang asul na kapsula. Ito na lang ang tanging armas niya laban sa kasamaang bumabalot sa mansyong ito. Kinaumagahan, nang magpaalam si Zia na mamimili sa bayan, ginamit ni Hiraya ang pagkakataon. Nagkunwari siyang may bibilhing gamot para sa sarili at lumabas ng mansyon. Nagmamadali siyang pumunta sa isang maliit na butika sa kabilang bayan kung saan nagtatrabaho ang kanyang kababata na si Lito. Lito, pakiusap, tignan mo ito. Hingal na sabi ni Hiraya habang inilalapag ang kapsula sa counter. Sinuri ni Lito ang kapsula, kumunot ang noo nito at tumingin sa isang makapal na libro ng mga gamot. Makalipas ang ilang minuto, namutla siya. Aya, saan mo nakuha ito? Ito ay isang uri ng hallucinogen, isang gamot na nagdudulot ng matinding pagkalito, guni-guni at pagkawala ng memorya. Ipinagbabawal na ito sa mga botika dahil ginagamit ito sa masasamang gawain. Delikado ito, lalo na sa matanda. Pwede itong magdulot ng stroke o pagtigil ng tibok ng puso. Nang hina ang mga tuhod ni Hiraya, tama siya. Pinapatay nga ni Zia ang sariling biyenan. Lito, kailangan kong iligtas ang amo ko. Pwede mo ba akong gawa ng sulat o sertipikasyon tungkol dito? Aya, mapanganib ang pinapasok mo, babala ni Lito. Pero dahil sa takot at malasakit sa kaibigan, isinulat niya ang impormasyon ng gamot sa isang papel. Pagbalik ni Hiraya sa mansyon, saktong nakita niya ang sasakyan ni Baron na papasok sa gate. Ito na ang pagkakataon ko, isip ni Hiraya. Kailangang malaman ni Baron ang katotohanan bago niya mapirmahan ang power of attorney. Sir Baron, Sir, sandali lang po. Tawag ni Hiraya habang tumatakbo patungo sa sasakyan. Huminto si Baron at bumaba. Bakas ang pagod sa mukha. Ano yun, Aya? Bakit ka hingal na hingal? Sir, tungkol po ito kay Doña Solaya. Hindi po siya ulyanin. Pinapakain po siya ng maling gamot. Sir, heto po ang ebidensya. Isang kapsula na nakuha ko sa ilalim ng kama niya at ang sulat mula sa eksperto. Mabilis na sabi ni Hiraya habang iniaabot ang papel at ang kapsula. Kinuha ni Baron ang papel at binasa ito. Nakita ni Hiraya ang pagbabago sa ekspresyon ng mukha ni Baron mula sa pagtataka patungo sa pagkagulantang. Anong ibig sabihin nito? Tanong ni Baron. Ang boses ay nanginginig sa galit o takot. Sir, si Ma'am Zia po ang nagbibigay niyan. Nakita ko po siya. Anong ebidensya ang pinag-uusapan niyo? Isang malambing pero matalim na boses ang sumingit. Lumabas si Zia mula sa pintuan ng mansyon. May dalang tray ng juice. Nakangiti siya, pero ang kanyang mga mata ay naniningkit habang nakatingin sa papel na hawak ni Baron. Zia, tignan mo ito. Sinasabi ni Aya na binibigyan mo si Mama ng bawal na gamot. Sabi ni Baron, tila humihingi ng paliwanag. Tumawa si Zia, isang tawang puno ng pait at sakit. Baron,
Pati ba naman ikaw? Papaniwalaan ng isang katulong na bago pa lang dito? Aya, bakit mo ginagawa ito? Galit ka ba? Dahil pinagalitan kita kagabi? Hindi po, ma'am. Totoo ang sinasabi ko. Depensa ni Hiraya. Mabilis na lumapit si Zia kay Baron at kinuha ang papel. Baron, ito ba? Ang papel na ito ay galing sa isang maliit na botika. Alam mo ba kung ano ang nakita ko sa bag ni Aya kanina habang wala siya? May inilabas si Zia mula sa kanyang bulsa, isang maliit na plastic bag na puno ng alahas ni Doña Solaya. Nanlaki ang mga mata ni Hiraya. Hindi sa akin yan. Hindi ko kinuha yan. Kikukunawa yan. Nagsisinungaling siya, Baron. Iyak ni Zia, ang mga luha ay mabilis na pumatak. Kaya siya gumagawa ng kwento laban sa akin ay dahil nahuli ko siyang nagnanakaw sa kwarto ni Mama. Gusto niyang siraan ako para hindi niyo siya mapatalsik. Hindi po totoo yan, Sir Baron. Maniwala po kayo sa akin. Sigaw ni Hiraya. Pero nakikita niya sa mga mata ni Baron na nagbabago na ang ihip ng hangin. Ang tiwala ni Baron ay unti-unting bumabalik sa asawa nito. Aya, tama na. Malamig na sabi ni Baron. Hindi ko akalain na sa likod ng maamo mong muka ay may ganito kang balak. Biglang, isang malakas na tunog ng pagkabasag ang narinig mula sa itaas. Kasunod nito ang isang mahabang nakakangilong hiyaw ni Doña Solaya. Mama! Sigaw ni Baron at mabilis na tumakbo pabalik sa loob. Sumunod silang lahat. Pagdating sa kwarto, nakita nilang si Doña Solaya ay nakahawak sa kanyang dibdib. Ang kanyang mga mata ay nakatirik at bumubula ang kanyang bibig. Inatake na ang matanda. Tumingin si Zia kay Hiraya at sa gitna ng kaguluhan, isang demonyong ngiti ang sumilip sa mga labi ng babae. Tignan mo ang ginawa mo, Aya. Dahil sa stress na ibinigay mo kay Mama, sa mga maling paratang mo, tignan mo ang nangyari sa kanya. Nagkakagulo ang buong mansyon. Ang bawat sigaw ni Baron ay tila humihiling ng himala sa langit. Binuhat niya si Doña Solaya at inihiga ng maayos sa kama habang si Dr. Salas, na tila laging nakahanda, ay mabilis na naglabas ng kanyang stethoscope. Zia! Tumawag ka ng ambulansya. Ngayon na. Hiyaw ni Baron. Oo po, mahal ko. Tumatawag na ako. Sagot ni Zia habang hawak ang kanyang cellphone. Pero sa sulok ng mga mata ni Hiraya, nakita niya ang daliri ni Zia. Hindi ito nagdadial ng siyam isa-isa. Nakatapat lang ang telepono sa kanyang tainga habang nagkukunwaring nagsasalita. Hello? Ambulance? Pakiusap, bilisan niyo. Ang biyenan ko, sabi ni Zia, pero walang sumasagot sa kabilang linya dahil hindi naman siya tumatawag. Hindi nakatiis si Hiraya. Lumapit siya sa kama. Alam niya ang basic first aid dahil inalagaan niya ang kanyang lola noon. Sir Baron, itagilid niyo po si Doña Solaya. Baka po siya mabulunan sa bula sa bibig niya. Huwag kang makialam. Tulak sa kanya ni Zia. Kasalanan mo ito, Aya. Kung hindi mo binigla si Mama sa mga kwento mo, hindi siya aatakihin. Zia, hayaan mo siya. Nakakatulong siya. Bulyaw ni Baron, na sa unang pagkakataon ay hindi pinanigan ng asawa. Habang abala si Baron sa pag-alalay sa kanyang ina, at si Dr. Silas naman ay nagtuturo ng kung ano-ano, dahan-dahang umatras si Hiraya. Alam niyang ito na ang huling pagkakataon niya. Kung mamamatay si Doña Solaya ngayong gabi, mawawala na ang katotohanan habang buhay. Kinuha ni Hiraya ang kanyang cellphone mula sa bulsa. Mabilis niyang pinindot ang voice recorder. Naglakad siya patungo sa gilid ng kama kung saan may isang maliit na cabinet na puno ng mga gamot. Doon, sa pagitan ng mga bote at sa ilalim ng isang dekorasyong florera, maingat niyang isiniksik ang kanyang cellphone. Ang speaker ay nakaturo sa direksyon ni Zia at Dr. Silas. Sir, kukuha lang po ako ng mainit na tubig at malinis na bimpo sa kusina. Paalam ni Hiraya. Sige, bilisan mo. Sagot ni Baron na hindi man lang lumingon. Lumabas si Hiraya, pero hindi siya lumayo. Nanatili siya sa labas ng pinto,
nagtatago sa dilim ng pasilyo. Makalipas ang ilang minuto, lumabas si Baron para salubungin ang mga katulong na nagdadala ng oxygen tank mula sa clinic room ng mansyon. Naiwan sa loob sina Zia at Dr. Silas. Hiraya held her breath. Mula sa kanyang pinagtataguan, naririnig niya ang bulungan sa loob. Silas, anong nangyayari? Bakit inatake ang matanda? Tanong ni Zia. Ang boses niya ay wala ng bakas ng pag-aalala. Masyadong mataas ang dosage ng asul na kapsula na binigay mo nitong huli. Sagot ni Dr. Silas sa mahinang boses. Sabi ko naman sa'yo, dahan-dahan lang, gusto nating magmukha siyang baliw, hindi patayin agad-agad nang wala pa ang pirma. Hindi ko na mapigilan, Silas. Ang yaya na yon, nakahanap ng ebidensya. Kailangan na nating tapusin to. Gigil na sabi ni Zia. Kapag namatay ang matandang ito ngayong gabi, siguraduhin mong cardiac arrest ang ilalagay mo sa report. At ang sisi, mapupunta lahat sa yaya na yun dahil sa pagnanakaw at pag-stress sa matanda. Huwag kang mag-alala, mahal ko. Hawak ko ang lahat ng papeles. Tugon ni Dr. Silas. Isang pirma na lang ni Baron bilang susunod na tagapagmana at ang yaman ng mga agusan ay magiging satin na. Mawawala na rin sa landas natin ang istorbo mong biyenan. Narinig ni Hiraya ang mahinang tawa ni Zia. Isang tawang parang galing sa impyerno. Diyos ko, kailangan kong makuha ang cellphone ko, isip ni Hiraya. Nang marinig niyang papalapit ang mga yabag ni Baron at ng iba pang katulong, mabilis na pumasok si Hiraya sa loob, bit-bit ang palanggana ng tubig. Sir, heto na po ang tubig, sabi ni Hiraya. Sa gitna ng pag-aayos ni Baron sa kanyang ina, sinamantala ni Hiraya ang pagkakataon. Kunwari ay nagpunas siya ng table sa tabi ng kama at sa isang mabilis na galaw, nakuha niya ang kanyang cellphone at mabilis na isinilid sa kanyang bulsa. Puno ng kaba ang kanyang dibdib. Hawak na niya ang katotohanan. Hawak na niya ang ebidensyang wawasak kay Zia. Nagmamadali siyang tumalikod para lumabas at itago ang cellphone. Pero pagpihit niya, bumangga siya sa isang matigas na dibdib na paangat ang tingin ni Hiraya. Ang puso niya ay tila tumigil sa pagtibok. Si Baron, nakatitig ito nang diretso sa kanya. Ang mga mata ay mapupula sa puyat at galit. Tumingin si Baron sa kamay ni Hiraya na nasa loob pa rin ng kanyang bulsa, hawak ang cellphone na nagre-record pa rin. Anong itinatago mo sa bulsa mo, Aya? Mababa, pero mapanganib ang boses ni Baron. Sa likod ni Baron, nakita ni Hiraya ang mukha ni Zia na unti-unting nagbabago ang ekspresyon. Naniningkit ang mga mata nito, tila nararamdaman na may hindi tama. Ang buong mundo ni Baron ay tila isang mitya na malapit ng sumabog. Ang kanyang ina ay nag-aagaw buhay sa kama. Ang asawa niya ay umiiyak sa gilid at ngayon, ang katulong na pinagkatiwalaan niyang mag-alaga sa kanyang ina ay mukhang may itinatagong kung ano. Ilabas mo ang kamay mo sa bulsa mo, Aya, ulit ni Baron. Ang boses niya ay nanginginig sa pagpipigil ng galit. Sir Baron, makinig po kayo sa akin. Nautal na sabi ni Hiraya. Heto po ang ebidensya. May narinig po ako. May inirecord po ako. Dahan-dahang inilabas ni Hiraya ang kanyang cellphone. Ngunit bago pa niya mapindot ang play, isang mabilis na boses ang pumutol sa katahimikan. Baron, tignan mo ito! Sigaw ni Zia. Lumingon si Baron. Nakita niyang may hawak si Zia na isang maliit na bote ng gamot na nakuha nito mula sa loob ng bag ni Hiraya na nakasabit sa gilid ng pinto. Ito ang dahilan kung bakit inatake si Mama. Nakita ko ito sa gamit niya. Lason ito, Baron! Pinapalitan niya ang mga gamot ni Mama. Nanlaki ang mga mata ni Hiraya. Hindi sa akin yan. Ma'am Zia, bakit niyo po ito ginagawa? Sir Baron, huwag kayong maniwala sa kanya. Pakinggan niyo po itong recording. Recording? Tumawa si Zia habang umiiyak. Baron, baka recording yan ng mga plano niya kung paano tayo pagnanakawan. O baka iniba niya ang boses ko gamit ang kung anong app
para siraan ako. Alam mo naman ang mga taong desperado, gagawin ang lahat para makapaghiganti kapag nahuli. Hinarap ni Baron si Hiraya. Ang kanyang paningin ay nagdidilim. Ibigay mo sa akin ang cellphone na yan. Sir, pakinggan niyo po muna. Ibigay mo sa akin. Sigaw ni Baron at marahas na hinablot ang cellphone mula sa kamay ni Hiraya. Dahil sa sobrang emosyon at sa pag-aakalang niloloko siya ng babaeng nasa harap niya, hindi na nag-isip si Baron. Ang tanging nakikita niya ay ang kanyang inang naghihingalo at ang asawang nasasaktan. Sa isang iglap, ibinalibag ni Baron ang cellphone ni Hiraya sa pader. Crack! Nabasag ang screen. Nawalan ng malay ang kaisa-isang pag-asa ni Hiraya. Sir, hindi. Napaluhod si Hiraya, umiiyak. Wala kang utang na loob. Bulyaw ni Baron. Pinatira ka namin dito, pinakain, pinagkatiwalaan. Pero ang kapal ng mukha mong lasunin ng ina ko at gawa ng kwento ang asawa ko. Sir Baron, nagkakamali po kayo. Sapat na ang nakita ko, Aya. Ang alahas ni Mama na nasa bag mo kanina. At ngayon ang lason na ito. Kinuha ni Baron ang bag ni Hiraya at marahas na hinila ang babae patayo. Umalis ka sa bahay na ito bago pa kita maipapatay sa pulis. Baron, mahal ko, hayaan mo na siya. Baka kung ano pang gawin niya sa atin. Pagpapakitang tao ni Zia habang naklayas. Huwag na huwag ka nang magpapakita sa amin kahit kailan. Ang boses ni Baron ay parang kulog na mas malakas pa sa dumarating na bagyo sa labas. Kaladkad niya sa braso si Hiraya habang ang kabilang kamay niya ay hawak ang mga gamit ng dalaga na mabilis niyang isinilid sa isang garbage bag. Sir Baron, pakiusap. Pakinggan niyo po ako. Kahit sirain niyo pa ang buhay ko, iligtas niyo lang po si Doña Solaya. Pagmamakaawa ni Hiraya habang sumasabit sa paanan ni Baron. Ngunit ang puso ni Baron ay naging bato na dahil sa mga luhang ipinapakita ni Zia. Sa likod ni Baron, nakatayo si Zia nakatakip ang kamay sa bibig na parang umiiyak. Pero sa mga mata nito ay nanunuot ang isang demonyong nangiti, isang nangiti ng tagumpay. Binuksan ni Baron ang malaking gate ng mansyon. Isang malakas na hangin at ulan ang agad na sumalubong sa kanila. Itinulak niya si Hiraya palabas. Wala kaming puwang para sa mga magnanakaw at mamamatay tao. Hiyaw ni Baron bago isara ng malakas ang gate. Blag. Naiwan si Hiraya sa gitna ng kalsada, dapa sa putikan, habang ang ulan ay tila nakikiramay sa kanyang pait. Basang-basa ang kanyang manipis na uniforme. Nanginginig ang kanyang buong katawan, hindi dahil sa lamig, kundi dahil sa sakit ng pagkakanulong ito. Inilabas niya mula sa kanyang bulsa ang kanyang cellphone. Basag ang screen nito, durog ang kaisa-isang pag-asa niyang mapatunayan ang katotohanan. Humagulgol si Hiraya sa gitna ng bagyo. Bakit ang mundo ay mas kumakampi sa mga taong marunong magbalat kayo? Sa loob ng mansyon, bumalik si Baron sa kwarto ng kanyang ina. Nakita niyang hinahaplos ni Zia ang kamay ni Doña Solaya na wala pa ring malay. Baron, mahal ko, tama na ang galit. Ang mahalaga, ligtas na tayo sa babaeng yun. Malambing na sabi ni Zia habang isinasandal ang ulo sa dibdib ni Baron. Zia, paano kung totoo ang sinabi niya? Paano kung may panganib talaga? Tanong ni Baron, may kaunting pag-aalinlangan na sumagi sa kanyang isip. Nanigas si Zia, pero agad siyang bumitaw at tumingin ng diretso kay Baron na may luha sa mga mata. Ibig mo bang sabihin, ako ang nagsisinungaling? Baron, ako na puyat sa pag-aalaga sa mama mo. Ako na tiniis ang lahat ng mura niya. Kung hindi ka naniniwala sa akin, sige. Aalis na lang ako. Hindi sa ganon, Zia. Pasensya na. Masyado lang akong naguluhan. Bawi agad ni Baron, muling nahulog sa bitag ng asawa. Samantala, sa labas ng mansyon, pilit na tumatayo si Hiraya. Pinunasan niya ang putik sa kanyang mukha. Sa gitna ng dilim, may nakita siyang kumikinang sa lupa. Ang kanyang cellphone.
Kinuha niya ito at sinubukang buksan, pero hindi na ito gumagana. Gayunpaman, nang tanggalin niya ang likod ng phone, nakita niyang ang memory card ay tila buo pa. May maliit na pag-asa pa siyang natitira. Hindi ako susuko, bulong ni Hiraya sa hangin. Donya Solaya, pangako, babalik ako. At sa pagbabalik ko, ang lahat ng dilim sa bahay na ito ay matatapos na. Ngunit sa kabila ng kanyang determinasyon, isang itim na sasakyan ang dahan-dahang huminto sa tapat ni Hiraya. Bumukas ang bintana at ang mukha ni Dr. Silas ang lumabas. Akala mo ba ay hahayaan ka naming makaalis ng buhay? Ay Aya, malamig na sabi ng doktor. Ang ulan ay lalong lumakas na tila nais lunurin ang buong bayan ng Sanagdaya. Sa gitna ng dilim, ang mga headlight ng sasakyan ni Dr. Silas ay parang mga mata ng isang lobo na nakatingin sa kanyang biktima. Ibigay mo sa akin ang cellphone na yan, Aya, sabi ni Dr. Silas habang dahan-dahang bumababa ng sasakyan. May hawak siyang payong, pero ang kanyang mukha ay mas malamig pa sa hanging dala ng bagyo. Huwag mo nang pahirapan ang sarili mo. Alam nating dalawa na wala kang kakampi dito. Hinding-hindi ko ibibigay ito sa inyo, sigaw ni Hiraya. Kahit nanginginig ang buong katawan, pinilit niyang tumayo at tumakbo. Tumakbo siya patungo sa madilim na bahagi ng kalsada, malayo sa mansyon. Ang putik ay sumisipsip sa kanyang mga paa at ang bawat hakbang ay parang 1 tonelada ang bigat. Narinig niya ang pagsara ng pinto ng sasakyan at ang mabibigat na yabag ni Silas na sumusunod sa kanya. Wala kang mapupuntahan, Aya, sigaw ni Silas mula sa likuran. Halos mawalan na ng hininga si Hiraya. Ang kanyang paningin ay lumalabo dahil sa ulan at pagod. Biglang, isang maliwanag na ilaw mula sa isa pang sasakyan ang sumulpot mula sa kanto. Sa sobrang gulat, nadulas si Hiraya at gumulong sa gilid ng kalsada. Ang sasakyan ay huminto ng bigla. Naglalabas ng tunog ng nagkiskisang gulong. Sino yan? Isang baritonong boses ang narinig mula sa loob ng sasakyan. Isang matandang lalaki ang bumaba. May hawak na flashlight. Tulungan niyo po ako. Mahinang hiyaw ni Hiraya bago tuluyang magdilim ang kanyang paningin. Nang magising si Hiraya, hindi na malamig ang kanyang paligid. Amoy kape at lumang papel ang sumalubong sa kanyang pang-amoy. Nakahiga siya sa isang malambot na sofa at may makapal na kumot na nakabalot sa kanya. Gising ka na pala, iha. Napabalikwas si Hiraya. Nakita niya ang isang matandang lalaki na nakaupo sa harap ng isang malaking mesa na puno ng mga dokumento. Siya ay si Attorney Artemio Banal, ang dating matapat na abogado ng pamilya Agusan na matagal nang tinanggal ni Zia dahil sa katandaan. Nasa ligtas kang lugar, sabi ni Attorney. Artemio, nakita kita sa kalsada habang hinahabol ka ng sasakyan ni Silas. Kilala ko ang lalaking yun. Hindi siya mapagkakatiwalaan. Attorney, kailangan niyo po akong tulungan, iyak ni Hiraya. Mabilis niyang kinuha ang memory card mula sa kanyang bulsa. Nasa loob nito ang ebidensya. Pinapatay ni Zia si Doña Solaya. Nilalason nila ang matanda. Kinuha ni Attorney Artemio ang memory card at isinalpak ito sa kanyang laptop. Tahimik ang buong silid habang hinihintay nilang mag-load ang file. Maya-maya pa ang boses ni Zia at Silas ay umalingaw-ngaw sa opisina. Gusto nating magmukha siyang baliw, hindi patayin agad-agad, nang wala pa ang pirma. O mamamakmam ka na? Kapag namatay ang matandang ito ngayong gabi, siguraduhin mong cardiac arrest ang ilalagay mo sa report. Napahawak sa kanyang noo si Attorney Artemio, ang mukha ay puno ng galit. Ang mga hayop na, yun, hindi ko akalaing aabot sila sa ganito. Attorney, kailangan nating sabihin kay Sir Baron, sabi ni Hiraya. Hindi ganoon kadali, Aya, seryosong sabi ni Attorney Artemio. Bulag si Baron sa pag-ibig niya kay Zia. At alam mo ba kung bakit galit na galit si Zia sa pamilya Agusan?
Nadiskubre ko ito bago ako paalisin. Si Zia ay hindi lang basta manugang. Siya ang anak ni Elena Valderrama, ang babaeng sinira ang buhay at reputasyon ng asawa ni Doña Solaya noon dahil sa inggit. Pinalaki si Zia para maghiganti. Ang yaman ng mga agusan ang kabayaran na gusto niya. Nanlaki ang mga mata ni Hiraya. Higanti. Hindi lang ito tungkol sa pera. Tungkol ito sa pagwasak sa isang buong pamilya. Ngayong gabi ang huling gabi ng Power of Attorney signing, sabi ni Attorney Artemio habang tumitingin sa orasan. Kapag pumirma si Baron, wala na tayong magagawa. Kailangan nating bumalik sa mansyon. Ngayon din. Pero attorney, paano po tayo makakapasok? Itataboy lang po tayo ni Sir Baron. Nag-aalalang tanong ni Hiraya. Isang matapang na ngiti ang lumitaw sa mga labi ni Attorney Artemio. Huwag kang mag-alala, Aya. May dala akong sorpresa na hindi nila inaasahan. Handa ka na bang harapin ang demonyo? Tumayo si Hiraya, pinunasan ang kanyang mga luha at tumango ng buong tatag. Handa na po ako. Humarap si Zia sa malaking salamin sa kanyang silid. Suot niya ang isang itim na bestida na yari sa mamahaling sutla. Itim. Dahil sa loob ng kanyang puso, ipinagdiriwang na niya ang libing ng dangal ng mga agusan. Kinuha niya ang kanyang pulang lipstick at dahan-dahang pinahiran ang kanyang mga labi. Ang kulay nito ay kasing pula ng puot na matagal na niyang kinikim-kim. Ngayon na ang araw, Ina, bulong ni Zia sa kanyang sarili habang nakatitig sa sariling refleksyon. Ang lahat ng luhang ibinuhos mo dahil sa pamilyang ito, ibabalik ko sa kanila nang may kasamang dugo. Lumabas siya ng silid at naglakad patungo sa opisina ni Baron. Bawat hakbang ng kanyang high heels sa sahig na gawa sa Nara ay tila tunog ng martilyo na nagpapako sa kabaong ni Doña Solaya. Sa loob ng opisina, nandoon na si Baron, nakaupo at nakatitig sa mga dokumento sa ibabaw ng mesa. Mukha itong matanda kaysa sa tunay nitong edad. Pagod, hapo, at durog ang espiritu. Sa tabi niya ay nakatayo si Dr. Silas, pormal na pormal ang ayos, hawak ang isang mamahaling ballpen. Baron, mahal ko. Malamig na tawag ni Zia habang ipinapatong ang kanyang kamay sa balikat ng asawa. Huwag ka nang mag-alala. Kapag napirmahan mo na ito, ako na ang bahala sa lahat. Magagawa nating ibigay ang pinakamagandang gamutan para kay Mama nang hindi ka na naabala sa mga papeles. Tumingala si Baron sa kanya. Ang mga mata nito ay puno ng pagtitiwala na nakakasulasok para kay Zia. Salamat, Zia. Hindi ko alam kung anong gagawin ko kung wala ka. Ikaw na lang ang natitira sa akin ngayong hindi na ako kilala ni Mama. Nandito lang ako, Baron. Habang buhay, pagsisinungaling ni Zia, inabot ni Dr. Silas ang dokumento. Sir Baron, kailangan lang po ng inyong lagda dito bilang tagapamahala at dito naman ang espesyal na pahintulot para sa paglilipat ng pondo para sa Medical Trust Fund ni Doña Solaya. Dahan-dahang kinuha ni Baron ang ballpen. Tila bumagal ang takbo ng oras para kay Zia. Ito na ang sandaling hinihintay niya. Ang sandaling magpapabagsak sa imperyo ng mga agusan at mag-aangat sa kanya mula sa putikan ng nakaraan. Ngunit bago pa sumayad ang dulo ng ballpen sa papel, biglang bumukas ng marahas ang pinto ng opisina. Blag! Lahat sila ay napaigtad. Nanlaki ang mga mata ni Zia nang makita ang 2 taong pumasok. Si Hiraya, basang-basa pa rin ang buhok, marumi ang uniforme, pero ang mga mata ay nag-aapoy sa katapangan. At sa tabi nito ay isang lalaking hindi inaasahan ni Zia na makikita pang muli. Attorney Artemio, nauutal na, sabi ni Baron habang tumatayo. Tumigil ka, Baron! Huwag mong pirmahan ang papel na yan! Sigaw ni Attorney Artemio. Mabilis na nakabawi si Zia. Agad siyang humarap kay Baron at humahagulgol na naman. Baron, anong ginagawa ng magnanakaw na yan dito? At bakit kasama niya ang abogadong tinanggal natin dahil sa pagnanakaw din? Baron, pinalilibutan tayo ng mga kaaway. Magnanakaw?
Tumawa ng mapait si Attorney Artemio. Zia Valderrama, o mas kilala bilang Zia Balara, alam nating dalawa kung sino ang tunay na magnanakaw dito. Magnanakaw ng buhay, magnanakaw ng yaman, at magnanakaw ng katinuan. Layas, lumabas kayo. Hiyaw ni Dr. Silas habang pilit na humaharang. Inaatake na naman ang pasyente sa itaas dahil sa ingay nyo. Huwag kang lalapit, Silas, sigaw ni Hiraya. Itinaas niya ang kanyang kamay na may hawak na isang maliit na voice recorder. Baron, makinig ka. Huwag kang tumingin sa luha ng asawa mo. Makinig ka sa totoong boses niya. Pinindot ni Hiraya ang play. Ang boses ni Zia ay umalingaw-ngaw sa buong silid. Pagod na akong magpanggap na mabait na manugang. Gusto ko nang tapusin to. Sinundan ito ng boses ni Silas. Isang pirma na lang ni Baron bilang susunod na tagapagmana at ang yaman ng mga agusan ay magiging satin na. Nabitawan ni Baron ang ballpen. Ang kanyang mukha ay nawalan ng kulay, tila isang bangkay na nakatayo. Tumingin siya kay Zia na tila ngayon lang niya ito nakita sa buong buhay niya. Zia? Tanging naisambit ni Baron. Ang maskara ni Zia ay unti-unting nalamuyot. Ang maamong mukha ay napalitan ng isang mapanguyam na ngiti. Alam niyang huli na siya, kaya bakit pa siya magpapanggap? Oo, Baron, sabi ni Zia. Ang boses niya ay wala ng bahid ng lambing. Lahat ng narinig mo ay totoo. At alam mo ba kung ano ang mas masakit? Ang katotohanang napakadali mong lokohin dahil sa sobrang pagmamahal mo sa isang kasinungalingan. Hinarap ni Zia sina Hiraya at Attorney Artemio. Akala niyo ba ay panalo na kayo dahil lang sa isang tape recorder? Baron, pirmahan mo na yan. Kung hindi, hindi mo na makikitang buhay ang ina mo. Parang gumuho ang langit sa ibabaw ni Baron. Ang bawat salita ni Zia ay tila isang balaraw na sumasaksak sa kanyang puso. Ang babaeng pinakamahal niya, ang babaeng pinagkatiwalaan niya ng kanyang buhay at ng kanyang ina, ay isa palang halimaw na nagkukubli sa anyo ng isang anghel. Zia, bakit? Tanging naisambit ni Baron. Ang kanyang boses ay halos pabulong na dahil sa tindi ng sakit. Lahat ibinigay ko sa'yo. Lahat ng hilingin mo. Lahat ng luho mo. Bakit kailangang pati ang buhay ni Mama ay idamay mo? Dahil ang buhay ng pamilya niyo ay utang sa amin. Sigaw ni Zia. Ang kanyang muka ay namumula na sa galit. Wala na ang maamong si Zia. Sinira ng tatay mo ang buhay ng nanay ko. Namatay siyang puno ng pait dahil sa inyo. Akala niyo ba ay makakalimutan ko yon? Ang yaman niyo? Amin dapat yan. Nararapat lang na mabulok ang nanay mo sa dahan-dahang pagkawala ng kanyang isip. Hayop ka. Mangyak-ngyak na, sabi ni Baron. Humakbang siya palapit kay Zia, pero mabilis na humarang si Dr. Silas. Huwag kang lalapit, Baron, banta ni Silas. Isang senyas lang kay Zia at ititigil ko ang pag-asikaso sa nanay mo sa itaas. Alam mo kung gaano kadelikado ang lagay niya ngayon. Pirmahan mo na ang papel at hahayaan namin siyang mabuhay sa loob ng isang mental hospital. Huwag mong gagawin yan, Baron, sigaw ni Hiraya. Huwag kang papayag na maghari ang kasamaan nila. Tumingin si Baron kay Hiraya. Nakita niya ang katapatan sa mga mata ng yaya. Ang babaeng tinitigan niya ng may puot. Ang babaeng tinampal niya at pinalaya sa gitna ng ulan. Tapos tumingin siya kay Zia. Ang pula ng lipstick nito ay tila sariwang dugo sa kanyang paningin. Sa isang iglap, tila nagising si Baron mula sa isang mahabang panaginip. Kinuha niya ang dokumento sa mesa. Pirmado na ba? Tanong ni Zia na may kasamang sakim ng ngiti. Sa halip na pumirma, dahan-dahang pinunit ni Baron ang mga papel, isa-isa, hanggang sa maging maliliit na piraso ang power of attorney at ang lahat ng dokumentong pinaghirapan ni Zia na buuin. Isinaboy niya ang mga piraso sa mukha ni Zia. Walang pirma, walang yaman, at wala ka nang maloloko sa bahay na ito, mariing sabi ni Baron. Anong ginawa mo? Sigaw ni Zia.
Susugurin sana niya si Baron, pero biglang bumukas ang pinto sa likuran ni Hiraya. 4 na armadong pulis ang pumasok, kasama ang assistant ni attorney. Artemio na may hawak na isa pang recorder na konektado sa himpilan ng pulisya. Zia Valderrama at Silas Banwa, inaaresto kayo sa kasong attempted murder, frustrated homicide, at falsification of documents. Sabi ng opisyal ng pulis, "Hindi, bitawan niyo ako. Baron, tulungan mo ako. Mahal mo ako, di ba?" Pagmamakaawa ni Zia, habang pilit na kinakaladkad ng mga pulis, tinalikuran siya ni Baron. "Ang mahal ko ay ang babaeng inakala kong ikaw. Pero ang babaeng nasa harap ko ngayon, hindi ko siya kilala." Habang dinadala si Dr. Silas at Zia palabas, mabilis na tumakbo si Baron sa itaas, kasunod si Hiraya at attorney. Artemio. Pagpasok sa kwarto ni Doña Solaya, nakita nilang nakamulat ang matanda. Wala na ang bula sa bibig nito, pero napakahina pa rin ang kanyang paghinga. Mama, nandito na ako. Patawarin niyo ako, Ma." Hagulgol ni Baron habang lumuluhod sa tabi ng kama. Huminga ng malalim si Doña Solaya. Dahan-dahang itinaas ang kanyang nanginginig na kamay at hinawakan ang buhok ni Baron. Tumingin siya kay Hiraya na nakatayo sa paanan ng kama. Isang mahinang naman ngiti ang sumilip sa mga labi ng matanda. "Salamat, Aya." Mahinang bulong ni Doña Solaya. Humarap si Baron kay Hiraya. Ang kanyang mga mata ay puno ng pagsisisi. "Aya, wala akong mukhang ihaharap sa'yo pagkatapos ng lahat ng ginawa ko. Patawarin mo ako. Kung hindi dahil sa katapangan mo, baka patay na ang nanay ko ngayon." Yumuko si Hiraya, hindi para maging sunod-sunuran, kundi dahil sa ginhawang nararamdaman. "Ang mahalaga po, Sir Baron, ay ligtas na si Doña Solaya. Ang katotohanan po ay laging nakakahanap ng paraan para lumabas." Mula sa bintana, ang mga ulap ng bagyo ay unti-unti nang nahahawi. Isang maliit na sinag ng araw ang tumama sa loob ng kwarto. Ang dilim na bumalot sa Bato Mansion sa loob ng mahabang panahon ay sa wakas, nagwakas na. Isang buwan ang mabilis na lumipas. Ang sikat ng araw ay masayang sumisilip sa mga bintana ng Bato Mansion, na tila binubura ang bawat bakas ng dilim at pait na nanirahan dito sa loob ng mahabang panahon. Wala na ang amoy ng gamot na nakakahilo. Sa halip, ang bango ng mga sariwang bulaklak mula sa hardin ang humahalimuyak sa bawat sulok ng bahay. Si Hiraya ay nakatayo sa beranda. Pinagmamasdan si Baron na dahan-dahang inaalalayan si Doña Solaya sa paglalakad sa damuhan. Malayo na ang itsura ng matanda sa itsura nito noong nakaraang buwan. May kulay na ang kanyang mga pisngi at ang kanyang mga mata ay nagniningning na sa katinuan at pag-asa. "Aya, halika rito. Sumabay ka na sa amin magmeryenda." Tawag ni Baron habang kumakaway. Ngumiti si Hiraya at bumaba. Habang naglalakad siya, naalala niya ang gabing nilayasan niya ang bahay na ito sa gitna ng ulan. Ngayon, ang bawat hakbang niya ay puno ng dangal. "Kumusta po ang pakiramdam niyo, Donya?" tanong ni Hiraya habang iniaabot ang isang baso ng sariwang juice. Hinawakan ni Doña Solaya ang kamay ni Hiraya. "Mas mabuti na, Iha. Salamat sa'yo. Kung hindi dahil sa katapatan mo, baka hanggang ngayon ay nakakulong pa rin ang isip ko sa dilim." Tumingin ang matanda kay Baron at salamat din sa anak ko. Dahil sa wakas, ay natuto na siyang makinig hindi lang sa kanyang tenga, kundi sa kanyang puso. Yumuko si Baron, bakas pa rin ang kaunting hiya sa kanyang mga mata. "Gagawin ko po ang lahat para makabawi sa inyo, Ma. At sa'yo rin, Aya." Kumuha si Baron ng isang sobre mula sa kanyang bulsa at ibinigay ito kay Hiraya. "Alam kong balak mo nang bumalik sa probinsya nyo para asikasuhin ang pag-aaral ng kapatid mo. Pero napag-usapan namin ni Mama, gusto namin kami na ang magpaaral sa kanya hanggang kolehiyo. At kung gusto mo, manatili ka rito, hindi bilang yaya, kundi bilang tagapamahala na ng mansyong ito." Nagulat si Hiraya. "Sir Baron,
Donya, sobra-sobra na po ito. Wala itong katumbas sa buhay na ibinalik mo sa amin. Malambing na sabi ni Donya Solaya. Habang nagtatawanan sila, lumapit ang isang katulong at may iniabot na liham kay Baron. Galing ito sa kulungan. Isang sulat mula kay Zia. Tumingin si Baron sa sobre. Saglit na natigilan, ngunit walang bakas ng pag-aalinlangan sa kanyang mukha. Sa harap ni Hiraya at Donya Solaya, dinala ni Baron ang liham sa may labas na kalan kung saan nagsisiga ang mga hardinero. Inihulog niya ang sulat sa apoy. Pinanood nila kung paano tupukin ng apoy ang bawat salita ng panlilinlang, hanggang sa maging abo na lamang ito na tinangay ng hangin. Ang Bato Mansion ay hindi na isang bilangguan ng mga lihim. Ito na ngayon ay isang tahanan na itinayo sa pundasyon ng katotohanan. Dito po nagtatapos ang ating kwento. Ang karanasan ni Hiraya at ng pamilya Agusan ay nagpapaalala sa atin na ang tunay na pagmamahal ay hindi bulag. Ang tunay na pagmamahal ay may kalakip na pag-iingat at katapatan. Huwag tayong palilinlang sa mga matatamis na salita at maamong mukha. Dahil ang tunay na kagandahan ay makikita sa kalinisan ng hangarin. Higit sa lahat, pinatunayan ng kwentong ito na gaano man kadilim ang gabi at gaano man kalakas ang bagyo ng kasinungalingan, laging sisikat ang araw para sa mga taong nananatiling tapat at matapang sa panig ng katotohanan. Maraming salamat po sa inyong matiyagang pakikinig sa kwento ni Hiraya, Baron at Donya Solaya. Sana ay nagustuhan ninyo ang takbo ng ating drama at may napulot kayong aral para sa inyong pamilya. Ano pong masasabi nyo sa ginawa ni Baron? Dapat ba niyang pinatawad si Zia o tama lang na sunugin ang sulat nito? I-comment nyo po ang inyong mga salobin sa ibaba. Gusto rin naming malaman kung anong klaseng kwento ang gusto ninyong mapakinggan sa susunod. Isang kwento ba ng muling pagtatagpo? O isang kwentong puno ng misteryo? Abangan namin ang inyong mga sagot. Hindi dito nagtatapos ang ating paglalakbay. Marami pa pong kwentong kasing ganda at mas puno ng aral dito sa aming channel. Kung nagustuhan nyo ang kwentong ito, i-like, i-share sa pamilya at mga kaibigan at mag-subscribe na rin para lagi kayong updated sa mga susunod pa naming kwento. I-click nyo ang notification bell para kayo ang unang makarinig kapag may bago kaming upload. Pagpalain po kayo ng Panginoon, kayo at ang inyong buong pamilya. Hanggang sa muli.